Ayun, good morning, good morning, good morning. Ladies and gentlemen, kumusta po ang araw natin? Well, habang nandito ako sa labas, nais ko pong i-share sa inyo ang napakagandang opportunity ni U-Corp Company para sa atin. At mamaya, papakinggan po natin ang opportunity marketing training na ibabahagi sa atin ni Coach Edmond. Pero bago po natin pakinggan ang presentation ni Coach Edmond, mayroon po tayong tatawagin na isa sa kinahahangaan ng U-Corp Company. Ang background po nito ay isa siyang security guard at ngayon ay grabe. Nang dahil sa U-Corp, malaki ang nagbago sa kanyang buhay. Siya na lang po ang bahala magkwento sa inyo kung paano niya nabago ang buhay niya at kung paano siya nagsimula sa negosyong ito. Ang buhay niya super excited. Grabe. Napakasaya niya. Kayo guys, excited din ba kayo na magbago ang buhay niyo? I hope na makakuha kayo ng idea kung paano siya nag-decide para sa sarili niya na simulan ang negosyong ito. Okay po ba? Kaya pakinggan po natin siya. Kahit nga ako sobrang excited na talaga makinig sa kanyang true life testimony. Kaya pakinggan natin guys. Super nakaka-excited. Kahit ako na-excited talaga ako makinig. Nakaka-inspired. Kaya pakinggan natin sila. Yung audio mo pa, Sir Joel, hindi naka-open. Yan. Ayun, okay na po. Okay na. Gulat ako. Palakpakan natin yan. Yan, palakpakan. Marami kaming gwardiya Ako pala yun. Ayan. So, yan. Okay na po. Okay na. Narinig na. Yes po, ulit narinig. Yan. So, good morning sa lahat, no? Sa 61. Ayan, 61 participants. Grabe. Ang dami natin, ano? So, welcome natin yung mga bago and then sa ating mga dealer, no? So, actually, pakilala muna ako. Ako po si Ruel Ansigot at taga Mindanao, Bisaya. Ayan, isa mga Bisaya dia. Mindanao o mayong buntag. Okay? So, good morning sa lahat. Yan, so kaya po ako nandito sa U-Corp, no? So, actually ako po ay nakulit, no? Nakulit. So, siguro maging katulad din sa inyo. Siguro nakulit lang din kayo, no? Yung mga invite natin. Yan, so sa nangulit naman sa akin, no? Ako po ay nagpapasalamat sa kanya dahil inulit niya ako at ako ay nandito po sa U-Corp, no? Medyo yung ko kasi hindi tayo mga gwardiya yan di sa public speaking. Pero actually thank you po Sir Edwin sa kinulit niyo po ako. Yan, so sino po yung mga empleyado dito? Yan, paki-thumbs up na po. Yeah, actually nung nakinig ako, nagbubuhat ako dito, no, napakinggan ko, grabe excited. Ang ganda ng module ni Sir Edmond. Sir Edmond, thank you po. Grabe excited. Okay, so maganda po ba yung products? Yeah, so yung business.
Yes, super ganda. Yes, yes. Yun nga, sabi ng iba. Ay maganda nga yung products. Maganda rin yung business. Kaso mahihain ako eh. Good news guys. Pag mahihain ka, invitein mo lahat ng mahihain. No? Ikaw ang presidente, Sego. No? Sabi niyo ba? Oh, maganda yung products. Maganda yung system. Maganda yung company. Di ako marunong eh. Good news guys, dahil meron tayong sistema, ito yung Zoom. Invite nyo lang po dito, merong magsasalita, merong speaker, merong magtuturo. No? So, ibig sabihin, ako po dati ay wala ding alam. So, pinag-aralan ko, ang maganda ngayon, meron Zoom, no? Nakapag-aral tayo. So, pinag-aralan ko siya, hanggang unti-unti po, kahit paano, meron na rin po tayo natutunan. No? So, good news po, dahil meron Zoom, dahil dati po wala. Okay? Sabi ng iba, oo nga, kaso, wala akong pera eh. Tama ba? Wala akong pera eh. O good news, bakit? Parehas tayo walang pera. Alam niyo po ba yung isang gwardiya? Yung isang gwardiya po, ay, alam niyo na po yung sweldo nila. No? So, hindi po, minimum lang, minimum. Alam niyo po, ang isang gwardiya ay di madaling trabaho ha. Kumbaga frontliner. So kami yung bilang isang gwardiya, kami yung tagapagpatupad ng batas. So lalo pag mayroong mag-away, kami yung papagitna. So hindi man siya madali. Lalo yung mga nakasign mga gwardiya sa bangko, pero binabantayan, di po madali, delikado po. Pero ang sweldo, magkano? Maliit lang. Alam niyo po, imagine niyo, ultimo pandate, hirap kami. So, ibig sabihin, kapag usapan natin ay walang pera, paras tayo. Paras tayo. Pero bakit ako nasa UCORP? Bakit nandito ako? Kasi guys, ginawa ko ng paraan. Kasi sa liit ng sweldo, alam niyo po, sa liit ng sweldo, saan makakarating? Nag-isip ako na dagdagan yung income. Dagdagan yung sweldo. At good news, meron nang ulit sa akin. Kaya nandito ako sa UCORP. Dahil ginawa ko siya ng paraan, guys, good news. Ito po yung nangyari sa akin. Papakita ko lang po. Noong una guys, ginagawa ko lang siya part-time. Kapag meron akong break time, meron akong malit na oras. O minsan nga, yung tulog ko guys ay binabawasan ko. Sa pagiging gwardiya guys, 12 hours po kami. So 48 hours lahat. Yung oras po natin, 48 hours. So 12 hours duty kami. So meron 12 hours. Babawasan sa tulog, babawasan sa travel, siksikan sa pilahan para sumakay ng jeep, siksik pila sa gate, bawasan sa oras, meron konti-konti. Pero doon sa pakunti-kunti na yon, doon ko siningit si UCORP. No? Ginagawa ko lang muna siya part-time. Good news guys, kumikita tayo minsan 500, no? Ka-invite ng isa 500. Minsan wala. Minsan nagpi-pairing o lumaki. Kumita tayo ng 1.5, minsan 2,000, minsan 3,000. Guys, good news, dumating ang point. Sa isang kinsinas, no, kasi 15.30 po yung sweldo namin sa gwardiya. Sa isang kinsinas, kinita ko na lang po dito sa UCORP ng isang linggo. Yun po ang magandang nangyari. Yun po bakit ako nagpapasalamat sa nangulit sa akin. Kaya mamaya guys, yung mga nangulit sa inyo, guys, pasalamatan niyo po. Okay? Good news, ito po yung nangyari sa akin. Guys, imagine nyo,
Ito po yung chiki natin. Kita po ba? Okay, so thumbs up nga po, thumbs up. Yan. So, nag-umpisa tayong kumita guys, September 18, 2020, 7,475. Guys, yung sweldo namin sa gwardiya, 15 days, isang linggo ko lang dito. September 18, linggo-linggo. Sunod linggo niyan, September 25. September 25. 10,725. Guys, so imagine mo, halos ito isang buwan na sa gwardiya. Dito isang linggo ko lang. Kita niyo po yung pangalan ko. Grabe guys, di ba? Sunod linggo, September 25. So ibig sabihin, October na. September, October. October 2. Guys, 11,175. Tuloy-tuloy tayo guys. Sunod linggo, October 2. So, ibig sabihin, October 9. Sunod linggo. 15,045 guys. So, imagine mo, hindi na basta-basta po yan. Sa gwardiya pa po ako ay 7,000 to 8,000 ang weekly income ko. 15 days na income ko. Pero dito po sa Yukop, grabe, isang linggo lang. Okay? So, linggo niyan, October 16, 10,625. Diba? So, imagine mo guys. Ayan, October 23, 10,175. Yan, kita po? Okay, imagine mo guys, Tapos, sunod linggo niyan, October 30. Okay? 5,225. Imagine mo guys, buong October, 52,000. 52,245. Guys, ang maganda dyan guys, yung tax ko guys, 5,880. Tax ko pa lang. Diba? Yan ang maganda. Yung 15 days ko sa gwardiya, dito ngayon, tax na lang. Yan ang maganda sa Yukop. Nakatulong pa tayo sa government, sa gobyerno natin. Saan ba napupunta yung mga tax? Di ba pampagawa ng kalye, kalsada? Di ba pampasweldo ng teacher, ng mga magigiting nating sundalo, mga nasa gobyerno? Di ba po? Ibig sabihin po, nakakatulong po tayo. Tuloy-tuloy tayo guys, grabe. Dito na tayo. Shortcut na natin. Nanggigigil na ako no? Alam niyo po, sana makita niyo yung nakita ko. Guys, alam ko po dito maraming empleyado kagaya. So sa mga empleyado, gawin niyo lang pa. Tama? Singit niyo lang. Hindi naman totoo yung wala akong oras dyan. Dito to. Lahat tayo may oras. Depende lang sa atin kung paano natin manage. Tama? Ayan. March 8, 2018. March 8, 2018. March 8, 2018. 8,925. March 8. Sunod linggo niyan is March 15. March 15. Yan. March 15. Kita po, yung date. Yung date, yung pangalan. O yan, March 15, 10,050. O sunod linggo niyan, March 22. O 11,049. 0.90 centavo. Sunod linggo niyan, March 29. March 29 natin is 10,575. Okay? Guys, buong March natin, 40,599. Diba guys? Ang kagandahan guys, marami pa tayong kukuha ng chip sa office. Yun po ang maganda rito sa Yukop. Kaya dito guys,
Hindi aksidente. Hindi aksidente na nandito kayo. Baka noong isang araw, noong isang buwan, isang taon, nagdadasal ka na sana bigyan ka ng opportunity magbago ng buhay mo. Eto na yun. Eto na yung Youcorp. Ang maganda rito guys, hindi mo gawin mag-isa. Nandito tayo, pag pumasok kayo sa Youcorp, marami tayo. Nagtutulungan tayo. Hindi mo gawin mag-isa. Tulong-tulong tayo. Imagine nyo, nag-workout ako, pero nagsasalita ako dito. Eh, hindi naman tayo magkakilala dito. Inukwento ko yung buhay ko para ma-inspire, makita nyo yung nakita. Hindi tayo magkakilala, hindi kayo magkakilala, pero may nagsalita kanina, nag-i-explain ng negosyo. Dahil ganun ang Youcorp tulungan dito. Paano nangyari guys, di ba? Parehas tayo walang pera, pero ginawa ko ng paraan. Eto na yung resulta. Ang maganda guys, napag-invest pa tayo ng ibang negosyo. Hindi lang po itong Youcorp. Napag-umpisa na rin tayo ng ibang negosyo. At bukod niyan, napag-resign tayo sa pagiging gwardiya. Guys, alam niyo po, ang pinakamalaking achievement ko, hindi po ito. Yung napag-resign tayo sa pagiging nakaalis tayo sa comfort zone. Ano yung comfort zone? Yung bang yung oras mo, hinahawakan ng iba. Yung bang yung tipong, imagine mo, yung tipong mamandaran ka, madaling araw, gustong pang matulog, gigisingin ka sa alarm clock mo. Naranasan ko pa tulog na tulog ako, yung alarm clock ko ang lakas. Pinatay ko ulit. Tulog ulit ako, pagising ko tanghali, pagpasok ko. Late na ako, pinagalitan ako ng boss ko. Panay late ka. Hindi naman panay late eh. Na-aksidente lang, talagang tulog na tulog. Imagine mo ganun sitwasyon guys. Mamadali. Gising na maaga, ligo. Pipila sa jeep. Pipila sa gate. Ang haba-haba. Siksikan. Minsan nagkakapalitan na kayo mukha Titingin ka sa sarili mo, aking mukha pa kaya to? Nagpapalitan, siksikan eh. Gusto makasingit agad kasi maliliit, pagalitan eh. Na-realize po ba? Ganun po, yun po yung pinakamalaking achievement. Ang maganda po, kapag nakaalis ka sa comfort zone, kapag hawak mo na yung oras mo, kumita ka sa Youcorp, pwede ka pa kumita sa iba. Bakit? Kasi hawak mo ang oras mo. Meron kang opportunity sa iba. Bakit? Hawak mo ang oras mo, ikaw ang boss dito. Kaya ngayon, gawin mo part-time sa Youcorp para makaalis ka sa trabaho mo. Muna ngayon, kasi gabi na, libero lang. Huwag kayong umalis sa trabaho nyo kapag hindi pa kaya kayong buhayin sa kita ng Youcorp. Idagdag nyo lang. I-sideline nyo lang. Sa maliit na oras. Kapag wala kayong oras, gumawa kayo ng oras. Tama? Kasi po, alam niyo po, yung nangyari sa amin, yung nangyari sa mga speaker, guys, alam niyo po, pwede rin mangyari sa inyo. Tama? Kaya, guys, yung mga nangungulit sa inyo, yakapin nyo. Pasalamatan nyo ng sobra. Bakit hindi aksidente na nandito ka sa Youcorp? Kasi ganito yan eh. Ganito yan. Guys, gawan nyo lang ng paraan. Kasi guys, ganito yan. Merong magpamilya. Merong gustong pumasok sa kanila. Papasok sa kanila si health, si wealth,
at saka si Love. Ngayon, sabi ng asawang lalaki, nag-uusap sila, ang gusto papasukin, si Health. Yung asawang babae, ang gusto papasukin, si Wealth. Nagtatalo sila, hindi sila magkakasundo. Narinig nung anak. Sabi nung anak, ang papasukin natin sila. So napag-desisyon na ng buong pamilya, ang papasukin nila sila. Ngayon pumasok sila. So imagine mo guys, pumasok sila. Ngayon nung pumasok sila, sabi ng asawang lalaki, di ba isa lang papasukin natin? Isa lang piliin natin. Bakit nung pumasok sila, nagsusunuran yung dalawa? Kasi sumunod si Health at sumunod si Wealth. So, sumagot si Wealth sa si Health. Sir, kung pinili nyo sana kami, si Wealth sa si Health, maaari yung dalawa hindi na pumasok. Kami na lang. Pero dahil pinili mo sila, papasok kami. Bakit? Kasi love namin kayo. Guys, kaya kayo invite, kaya kayo kinulit, dahil love kayo na nag-invite sa inyo. Love kayo nang nangungulit sa inyo. Guys, gawan nyo ng decision, gawan nyo ng paraan dahil love namin kayo. Kung anong posible nangyari sa amin, posible nangyari. Tayo dito itulong-tulong. Okay po, so yun lang po. Sana po na-inspire ko po kayo. Good morning po sa lahat. Balik ko po kay Ma'am Susan. Yan, grabe. Palakpakan nga natin ulit yan, partner Edmond. Grabe. Tandang-tanda ko yan si partner Roel. Katulad din po natin yan, nagpo-post-post ng pupunta sa mga, tawag doon? Sa mga backyard. Lagi may dalang Yumic Vet. So imagine mo ngayon, hindi na Yumic Vet yung bitbit niya doon sa backyard. Package na, dati pa isa-isa. So, totoo po yan, witness po ako nang makita ko to si partner Roel. Yung umpisa talaga, dati partner, hindi ka maputi eh. Hindi ko alam kung bakit ka pumuti ngayon. Wow, power, partner Roel. O, di ba napakinggan nyo guys? Ngayon, si Coach Edmond naman ang magbabahagi sa atin ng kanyang business opportunity. Ngayon, ginagawa na yung business, ang laki na ng kinita ng taong to dito sa negosyo na to. No? Kaya ang sarap pakinggan kapag yung mga nagtuturo is talagang mga kagaya nitong taong to. No? Kaya wag po kayong aalis hanggang sa dulo po. No? Wag po kayong magli-left sa Zoom kasi sayang yung mamimiss yung training. Okay po? Paano ko maaahon yung pamilya ko kung sa personal ko pa lang is kulang na? No? Yung ATM ko lagi nakasanla. Hindi ko na alam ang PIN code. So, to cut the long story short, wala po akong ipon nung nasa trabaho po ako dyan. Baka po may mga katrabaho ako before dito. Pero nung time na hopeless na po ako, sabi ko, dito na rin ba ako tatanda? Mayroon akong kaibigan na lumapit sa akin, sabi niya, mayroon akong isang nakita na isang opportunity na pwede natin subukan. So, nung una, medyo skeptical ako eh. Sabi ko, bakit ako sasama sa'yo? Kasi, hindi naman yun yung ano ko eh. Hindi yun yung pinag-aralan ko. As in, wala naman akong alam eh. Sa ganun. Kaya, natakot din ako sumama sa kanya. Pero sa sobrang kakulitan po ng kaibigan ko na yon, kumbaga, dumating yung point na feeling ko pinagbigyan ko na lang siya. Sabi ko, sige, sasama na ako. Kasi sobrang kulit mo. No? Pero nung dumating po kami doon sa presentation, no, doon po nabuhay yung mga nawala ng mga pangarap, no? Kasi hindi na po ako nangangarap noon magkaroon ng magandang buhay. Parang wala na, kumbaga tanggap ko na kung ano yung buhay ko.
Sabi ko, nandito ako para mag-survive na lang, no? It's a matter of survival. So, nung nakita ko yun, yung presentation, dun po nabuksan uli yung isip ko, no? Nabuksan lahat. Yung pangarap ko, bumalik, no? Kasi ang ganda ng presentation, sabi ko, pwede pa pala akong mangarap, no? Kasi doon ko nakita na estudyante, kumikita, isang balot vendor, kumikita, no? Kumbaga, kahit walang pinag-aralan, kumikita. So, sabi ko, kung kaya nila, kaya ko rin. Pero that time, wala po akong ipon, wala po akong pera. So, gustong-gusto ko, kaso wala akong pera. So, umuwi ako na nakalutang yung isip. Gusto ko nang gawin, kaso wala akong pera. So, ano lang talaga nung nag-invite sa akin kasi kinulit-kulit talaga ako. Pinalo up ng pinalo up. So, sabi niya, gawan mo lang ng paraan. So, to cut the long story short, ginawan ko ng paraan. Nag-join po ako. Then, inaral ko po yung business. So, ito, nag-start po ako dyan. Sinabay ko po yung offline at saka online. No? So, napakaganda ngayon kasi ngayon, purely online, nagagawa po natin kahit nasa bahay lang tayo, pandemic, pwede po natin to gawin. Especially mga nasa bahay lang naman, mga housewife, o empleyado ka man, pwede mo tong gawin. Pwede mong isabay. Kasi kagaya ko po, ginawa ko to, pinar-time ko muna bago po ako nag-full-time. So doing this business, doing this opportunity na ipapakita ko po sa inyo, nakapag-resign po ako sa trabaho ko. Bakit ako nag-resign? Kasi ito yung nangyari sa akin. Imagine yung kikitain ko ng 2 years sa pagtatrabaho, kinita ko po dito in just 7 months. 'Di ba? So, doon ako nakapag-decide, bakit pa ako magtatagal kung dito pwede ko na palang gawin yung part-time ko, pwede ko nang gawing full-time, no? At ang masarap doon, hindi lang akong kumita, ayan po, oh. Ilan po sa mga natulungan po natin, actually marami naman po 'yan. Hindi lang natin pwedeng ilagay lahat ng pictures kasi tatagal po tayo, ano po. Ang masarap dito, yung pinapangarap ko dati, sabi ko, pangarap ko lang na magkaroon ng, kasi pag nagko-commute po ako, na-experience ko po yan, yung sasakay ka sa bus, na-experience niyo po ba yon, yung tipong, hindi mo naman gusto sumakay dun sa bus na yon, pero no choice ka, nasa loob ka na, no? Magugulat ka lang, nasa loob ka na kasi tinutulak ka, no? Tinutulak ka ng maraming tao. Even sa MRT, no? Ang hirap dyan, halos magkapalitan na yung mukha nyo, no? Kaya pati yung kilikili ng katabi mo, amoy na amoy mo, no? Kaya sabi ko, sana mayroon din akong sasakyan. No, nangarap ako. Ang good news, doing this business dito sa UCorp, dito ko po na-achieve yung sasakyan na yon, no? So yan po yung nangyari po sa akin. At ang maganda doon ay hindi ko na kinailangan mag-abroad para kumita. Kasi karamihan po sa atin nag-a-abroad para kumita. So dito, naisip ko rin po yun mag-abroad nung nasa trabaho ako. Nagtatrabaho pa ako sa pinapasukan ko dati. Kaso nga lang, na-realize ko, sabi ko, malalayo ako sa pamilya ko. Kung pera lang din naman pa ang dahilan bakit ako mag-a-abroad, bakit di ko pa to gawin? Tama? Kasi pera lang din naman di ba? Wala naman pong pumunta lang doon para sige, gusto ko lang ma-experience, no? Kasi malalayo ka sa pamilya mo. Oras po ang kapalit doon pag nasa abroad ka. Di po ba? So, yun ang masarap. Kasi, doing this business, I have my quality time with my family. Ayan po, di ba? Ang sarap. Ang sarap na nakikita ko yung pamilya ko, nandyan po sa kasama ko po sa sasakyan, di ba? Which is dati, hindi ko po yan na-experience. No, hindi ko po yan na-experience. And, UCorp changed my life. Ito po talagang mangyayari. So dito sa mga first timer, kung nagawa po namin, yung nakita nyo pong resulta, kayang-kaya nyo rin po yan. Doon sa mga first timer. Tama? So dito, naniniwala po ako, lahat po nang nandito, kaya ka po nandito kasi mayroon kang pangarap. Tama po ba? Parang ako, kaya po ako naghanap ng isang opportunity kasi meron akong pangarap. No?
Wala naman sigurong tao na walang pangarap. Kasi what is the sense nagtatrabaho ka kung wala ka naman palang gustong maabot? Tama ba? So I believe lahat po tayo dito may pangarap. Palakpakan po natin yung may mga pangarap. Ayan. Di ba? So maybe ang iba sa atin nangangarap magkaroon din ng sasakyan, yung magarang sasakyan, di ba? Actually ako nangangarap pa rin po ako niyan. No, kasi hindi yan yung dream car ko. So lahat tayo nangangarap magkaroon ng magarang sasakyan, no? Sabi nga nila, kailangan lakihan mo yung pangarap mo. Huwag kang mangarap ng maliit. Huwag kayo po kasi medyo to yun na i-feed sa atin dati na huwag kang mangarap ng mataas kasi pag bumagsak ka, masakit. Actually po ako hindi ko na po inisip yun. Kasi lahat naman po yan kahit hindi ka po mangarap, masasaktan ka pa rin. Kahit nga po sa ex mo, nasaktan ka eh. Di po ba? Di ba? So, lahat dito, lakihan mo na pangarap mo. Lakihan na natin yung pangarap na natin. Di ba? Kailangan malaki yung pangarap natin. So, magarang sasakyan, sports car, di ba? Worth 6 million. Sabihin natin 6 million, di ba? Okay na po ba yun? Kasama mo yung misis mo, di ba? O kaya kung binata ka pa, kasama mo yung girlfriend mo, habang nagda-drive ka, pisil-pisil mo yung kamay, di ba? Ang sarap ng ganun dun sa mga babae, di ba? Imbis na ikaw nang magda-drive, ikaw ang ipagda-drive ng boyfriend mo, di ba? May boyfriend ka na may driver ka pa. Di ba? Iba ang nagagawa ng pera. Di ba? So dito baka yung mga magulang talaga yung nito yung magkaroon ng magandang edukasyon ng mga anak po natin. So sa ngayon, ang edukasyon sobrang mahal po talaga. Kasi according to statistic, yung isang bata, para mapagtapos mo yan sa magandang paaralan, kailangan mo maglaan ng 1,000,000 bawat bata. Kung 4 ang anak mo, kung 12 ang anak mo, ibig sabihin, 12 million po yun. No? Diba? Pangarap. Baka ang iba dito sabihin, ay, okay na yung anak ko dun sa mababang paaralan sa lumang bayan. Diba? Siyempre, pag bilang isang magulang, gusto natin maibigay yung the best para sa mga anak natin. Di po ba? No? So, siyempre paglaanan natin. Halimbawa na lang, 2 lang anak mo, o 2 million, okay na po yan. No? Siyempre, ang iba dito sa atin, gusto rin magkaroon ng sariling bahay at lupa. Pwede po pa-raise ng hands dyan, yung gusto magkaroon ng bahay at lupa. Or dream house. Yung iba dito, baka may bahay at lupa na. So, siyempre, iba pa rin yung sinasabing dream house. No? Yung matagal nyo nang inaasam-asam ng mahal mo. Di po ba? Yan para sa mga kids. Di po ba? O kasi mas maganda yung, especially kung ikaw ngayon nakapisan ka dun sa magulang ng asawa mo or dun sa magulang mo, mas maganda magkaroon ka ng sariling bahay. Di po ba? Pangarapin mo yun. Di ba? At syempre, ang iba dito sa atin, or karamihan sa atin, gusto natin magbiyahe. No? Hindi lang dito sa Pilipinas. Mas maganda sa ibang bansa. 'Di ba? Kung may pagkakataon naman, 'di ba? Ang sarap magbiyahe, ang sarap mag-outing, 'di ba? Kasama yung pamilya mo. Imagine kung sama-sama kayo, pumunta kayo sa isang lugar. 'Yun yung memories or moments na hindi mababayaran ng pera. Yung saya, yung ngiti ng bawat isa sa pamilya mo. Ayun, hindi po mababayaran 'yun, 'di ba? So kaso nga lang, sabi nila libre mangarap. Kaso sa totoo lang, pag kinuha mo na yung pangarap mo, may kapalit po yan. May value po yan. Wala pong libre. No? Kasi hindi po pwedeng kukunin mo yung sasakyan sa kasa ng libre. Yari ka. Pwede mo makuha yon, kaso nasa kulungan ka. Diba? So dito, sabihin natin yung pangarap po natin, ito na lang, worth 33 million. Parang kung iisipin nyo ngayon, baka malula kayo, sabihin, what? 33 million? Yan pala yung pangarap ko. Di ba?
Kasi minsan hindi na natin nai-imagine yung pangarap natin. Bakit? Nakatingin tayo dun sa income, no? Kaya gusto mo ng bahay at lupa, gusto mo ng sasakyan, edukasyon, travel. Minsan hindi kasi natin nilalagyan ng value. Pag nilagyan mo ng value, makikita mo. So sabihin natin 33 million, nakakalula siya. Pero naniniwala po ba kayo na kaya pong i-achieve yan? Yes, kaya po. Bakit? Meron pong mga taong nakaka-achieve po niyan, no? Yun po yung mga negosyante. No, marami po diyan, sino-sino yung mga yon? Barya nga lang sa kanila yan, eh. Si may-ari ng Robinson, Gokongwei, 'di ba? Si Henry C, yung late Henry C, na may mga legacy na siya ngayon, 'di ba? So, yun po sila. So, ibig sabihin, kaya po palang abutin 'yan. Depende sa paraan kung paano mo siya abutin. So, pag-usapan natin, paano nga ba siya kukunin? According to Robert Kiyosaki sa kanyang cash flow quadrant, mayroong 4 na source of income. Ito yung active income sa employment at saka self-employed, no? Sa passive income, yung tipong wala ka ng halos kahit natutulog ka, pag sinabing passive, tuloy-tuloy yung flow ng pera. Okay? Ito yung business, big business, at saka investment. Maging investor ka, no? So ngayon, pag-usapan natin ako bilang isang empleyado, pag-usapan natin kung ako pala, mostly po sa atin mga Pilipino, nagtatrabaho po tayo ng 40 years. Kadalasan po 'yan. No, nagtatrabaho tayo ng 40 years. Halimbawa ako, nagtrabaho ako ng 40 years. Sabihin na lang na hindi ako nag-resign, nagtrabaho talaga ako ng 40 years. Sa employment, kung sumasahod kasi ako ng 20,000, ibig sabihin sa 12 months, ang kita ko, ang income ko diyan is 140,000. In 40 years, mayroon pala akong 9.6 million. Ang tanong, malaki o napakalaki ng 9.6? Malaki din po 'yan, no? Malaki po 'yan kung hindi ka gagastos. No, tandaan po natin, pag nagtatrabaho po tayo, lagi po 'yan may tax. So, ibig sabihin, bawasan mo 'yan ng tax, SSS pag-ibig, at kung may iniibig ka pa, 'di ba? At ang malupit doon, para hindi talaga mabawasan 'yan, 'wag kang kumain. 'Wag kang magpalit ng damit, 'wag ka rin mamamasahe. No, kasi mababawasan po yung 9.6 million mo. So, tandaan natin mayroon tayong needs. Marami tayong mga needs, no? Kaya yung na-experience ko sa pagtatrabaho, I'm not against employment, baka yung mga empleyado dito mag-react po, ha. Hindi naman po gano'n ang point ko. Based on my experience, kaya po ako nabaon sa utang kasi talagang negative. Yung sweldo mo, yung tinatrabaho mo ngayon, pambayad mo na sa susunod na cut-off. Bakit? Nakuha mo na, eh. Nautang mo na. Kaya yung ATM, minsan, nasa sanlaan na talaga. No? Yung iba po ba dito, nangyari po ba sa inyo? Nang ganyan din? O, lagi nasa sanlaan si Ma'am Christine Andao, di ba? So, reality naman po talaga yan, eh. Mostly po yan, nangyayari din po. No? Kasi lahat po tayo may pangangailangan. Kung hindi mo yan gagastusin, hindi ka na mabubuhay, di ba? So, sabihin natin, nagtrabaho ka talaga. Nagtrabaho ka buong buhay mo. Dumating ka ng 60 years old. So, ang tawag po dyan sa'yo, retired. So, tignan natin. Kasi makukompute natin ngayon. Ito, sa mga nagtatrabaho pa ngayon po, pwede nyo po ngayong computein kung magkano ang pwede nyong kitain sa trabaho nyo hanggang mag 60 years old po kayo. Tignan nyo po, numbers don't lie. Ha? Kung 20 years old ka ngayon, nag-start ka magtrabaho, ibig sabihin 40 years ka magtatrabaho, di ba? Mabubuo mo yung 40-year plan. Okay? In 12 months, i-convert natin siya sa months, so 480 months ka magtatrabaho.
Ang tanong, may mga empleyado po ba dito? Pwede po ba ako magtanong? Kaya po ba, pwede po pa-comment, kaya po ba natin mag-ipon ng 5,000 per month nang walang palya? Ipon po ha, ipon. Savings. Pa-comment po. May mga empleyado po ba? Meron po? Hindi kaya. O, kayo na rin po nagsabi, hindi kaya. But based on my experience, hindi po talaga kaya. No? Pero sabihin na lang natin, baka ito kaya po. 2,000 per month na lang. 2,000 per month. Baka kaya na. In times 480 months. Ibig sabihin, in 40 years, mayroon kang ipon na 960,000. 960,000. 40 years mong pinagtrabahuan, ang naipon po natin is 960,000. So, doon sa mga nagtrabaho po, pwede nyo pong gamitin tong formula na to para makompute nyo at makita nyo rin po, ma-project nyo na kung kukulangin pala yung ini-expect nyong savings, makapag-adjust kayo. Makapagdagdag kayo ng source of income. Okay? Ubus daw lahat, walang matira. Nangyayari po naman talaga yan. Kaya experience ko rin po yan. Ang tanong, 960,000, sapat ba para makuha yung mga gusto natin? Yung mga wants natin? Kulang po. Kasi itong 960,000, maniwala kayo sa hindi, mapupunta pa rin yan sa needs. Kasi mostly sa atin na nagtatrabaho, sa sobrang kagustuhan natin kumita ng pera, is napapabayaan natin kalusugan. Tama po ba? Ba't ko nasabi yun? Tsuhin ko mismo po. Nangyari po yan. Yung tsuhin ko, buong buhay niya nagtrabaho talaga siya. Masipag po. So, nung nag-retire siya, nakapag-lumsum siya ng, lumsum ba yung tawag nun? Nakuha niya yung pension niya, binuunan niya, 2 million. Imagine, siya ng pension na 2 million na, pero hindi siya nakapag-ipon. Yung inasahan na lang niya, yung pension. O kung baka yung iba dito, iisipin din, may pension naman. Kahit hindi ako nakapag-save, may pension naman. 'Di ba? But ito yung nangyari. Yung tsuhin ko, sa sobrang kasipagan, sa napabayaan ng kalusugan, nagkasakit po. Nung nag-retire siya, pabalik-balik na sa hospital. Nagda-dialysis. Yung 2 million na enjoy niya, hindi po. Naubos po yun, nabaon pa po sila sa utang. Ano po? So yun yung reality, yun yung nangyari. Kaya ako nasasabi, based kasi on my experience. O nagkataon lang po, wala pa pong spirulina noon, hindi ko pa na-encounter yon, yung spirulina. Nangyari yon. So kaya ako po nakikwento, kasi nangyari po sa akin. Nakita ko talaga. Nabaon pa sila sa utang. So, ibig sabihin, pag inasahan natin yung sa trabaho lang natin, kung ano yung trabaho natin ngayon, isa lang yung inaasahan nating source of income, mahirap. Hindi ko naman sinabi na hindi nyo maaabot. I mean, medyo mahirap. Mahirapan or matatagalan tayo kunin yung pangarap natin. No? Kasi meron naman talagang mga empleyado na nakukuha nila yung gusto nila sa buhay. Kaso itong mga empleyado, ito yung mga pili. Yung piling-piling-pili. Yung mga sumasahod ng 300,000 isang buwan, mga sumasahod ng 500,000 isang buwan. Kaso kung tayo hindi sumasahod ng ganun, kung 20,000, 30,000 lang tayo, paano na yung gusto natin sa buhay? Diba? How we can enjoy? Paano tayo makapag-retire? Kaya nga mostly sa atin, mga Pilipino, kahit retired na, napapansin nyo, nagtatrabaho pa rin to provide their family. Kasi sinasabi nila, ako lang ang inaasahan sa pamilya ko. No? Kaya minsan, nagpapantay na lang yung paa, dalawang paa, nasa trabaho pa rin. Di po ba? That's the reality. Nangyayari po talaga yan. Hindi ko naman nilalahat po ha. Kasi meron naman talaga. Kaso ito nga yung mga pili. Mga piling-piling tao. Kaso pag hindi ka napili, paano na? Di ba? O, sige sir, hindi na ako mag-stay diyan. Magdadagdag ako ng income. O, magsi-self-employed ako. O, pag nag-self-employed ka, okay naman yan. Kaso nga lang sa self-employment,
kailangan mo ng matinding skills, no? Yung special skills. Kasi sa ngayon, matindi yung competition diyan. Pag hindi ka magaling, wala kang income. Walang kukuha sa iyo. Halimbawa, nagdentista ka. Dentista ka, hindi ka magaling na dentista. Wala kang pasyente. Hahanap yan ng iba. At ang malupit diyan, may income ka nga na enough, wala ka namang time freedom. Bakit? Hindi ka pwede magbakasyon basta-basta. Kasi pag nagbakasyon ka, wala kang kita. Tama ba? Tama o tamang-tama? Kasi nakarely sila doon sa depende kung ilan yung customer nila. Kasi hindi nila pwedeng sabihin sa sekretary nila, "Oy, sekretary, pwede bang bunutan mo yung pasyente ko?" 'Di ba? Hindi pwede. Ang ano lang doon, kung wala kang matinding skills, 'di ba? At ang matindi pa diyan, mamumuhunan ka din. Wala naman pong libreng klinika. Wala naman pong gano'n. Pag hindi ka nagpatayo, mag-uupa ka. Ang mahal ng upa kaya dito sa 30,000, no? Isang pwesto lang. Mahal na dito, especially sa mga siyudad. Siyempre hindi ka naman magtatayo dun sa liblib, 'di ba? Paano ka kikita? Libre lang 'yun, no? Siyempre magtatayo ka sa mga siyudad. Kaso ang mahal po ng talaga, mga renta, 'di ba? Ibig sabihin may expenses ka pa din. So anong paraan? Paano ko maabot pangarap ko? Ang dami namang 'di ba? Gusto ko mag-self-employed, malabo rin pala. O kaya ang iba, sabi nga dito, employment is not designed for us to be rich. It is designed for us to survive. So for survival talaga siya, no? Pero kung siguro na pinanganak tayo ng 1940s, yun, yung mga time na yun, pag empleyado ka, talagang you can support sa pamilya mo kahit dalawa pa asawa mo, 'di ba? Dalawa pamilya mo na sinusuportahan. Kaya. Kasi that time malaki pa yung value ng pera. Kaso ngayon, ang laki na po ng pinagbago, no? Ang laki ng pinagbago sa value ng pera po natin. So ano yung paraan? Ito yung isang paraan. Kaya laging naiisip ng mga kagaya mga kapwa nating Pinoy, sige mag-abroad ako kasi pag napunta ko sa abroad, makakaipon ako. Pag siguro 3 years, 2 years, okay na yan, makakaipon ako, no? Pag-uwi ko sa Pilipinas, anong iniisip nila? May mga OFW po dito. Ano po yung naisip nyo? Pag-uwi nyo ng Pinas? Magninegosyo. 'Di ba? Magninegosyo. Yun yung nasa isip nila. Magninegosyo ako ng traditional business, 'di ba? Yun yung kadalasan iniisip nila, no? Kaso nga lang, minsan yung 3 years nagiging 5 years, yung 5 years nagiging 10 years, yung 10 years nagiging 15 years. O, 'di ba? Yun yung reality nangyayari. Kaya minsan, yung mga anak nagtatampo kasi sabi nila, yes, naibigay nyo naman po sa amin yung basic needs. Kaso hindi naman yun yung pinakakailangan namin. Ikaw. Kaya minsan nakikita natin minsan sa mga palabas, 'di ba? Ganun nangyayari. Minsan nga nung umalis yung isa pa lang yung anak, nung umuwi, dalawa na, 'di ba? Nangyayari po 'yun. So medyo 'yun yung malungkot na part. So 'yun, kaya yung mga kababayan natin, hindi naman natin masisisi kasi dito ang liit din po talaga ng source of income pagdating sa trabaho. Kaya yung iba nangangibang bayan talaga, no? Para makapag-ipon daw. Kaso nga lang pag hindi nakaipon, babalik uli. Ang inaisip lagi nila na business, ito. Pero pag pinag-usapan ng business, ano po bang pumapasok sa atin? No? Ano yung pumapasok po? Pag business na yung pinag-uusapan, lagi may involve po na kapital. Tama po ba? Wala pong negosyo na walang kapital. Wag po kayong maniwala na sasabihin sa inyo, na laway lang ang puhunan, okay na, pwede ka nang kumita ng malaki. Wala pong ganun. No? Kasi may kasabihan tayo, pag ano yung tinanim, yun din yung aanihin. Tama? Pag
ang tinanim mo ay laway, laway din yung ani mo. Papayag po ba kayo do'n? Gusto niyo ba laway na drum-drum, 'no? 'Yun yung ibabangko niyo. Ang kadiri naman nun, 'di ba? 'Di ba? So, siyempre malaki pong kapital diyan. 'Pag traditional lang business na pinag-uusapan natin, malaki yung kapital na kailangan mo diyan. Kaya mo na bang mag-business ngayon ng kumita ka ng malaki kung traditional na negosyo, kaya mo na ba ng mamuhunan ka ng 5,000? O sasabihin nila, "Oo, puwede na 'yan, puwede na 'yan, fishball." Ang tanong, gaano karaming fishball ang i-aano mo, ibebenta para makuha yung 33 million mo na pangarap? O kahit sabihin na lang natin yung 2 million na pangarap, tama? Gaano karami kaya yun? O sasabihin nila, magtatayo ako ng sari-sari store, o 'di ba? Sari-sari store kaya po kaya ng 10,000? Bigyan niyo nga po ako ng idea. May mga nagsari-sari store po ba dito? 10,000 po, kaya na po ba? O baka sari-sari lang, 'di ba? Wala pang store. Yung tipong yung paninda, yung parang ano lang, yung binabaril parang sa perya, yung toyo, hindi kaya ng 5,000. Oo, hindi po talaga kaya. Mahirap po 'yun. Baka yung ano, yung sari-sari store mo, yung nakasabit sa kamay mo, nakasabit sa kamay mo, 'di ba? 'Yun yung 5,000 mo kasi ang mahal po ngayon ng mga paninda, 'di mo ba? At ang malupit do'n, sa traditional business mataas talaga ang risk, 'no? Mataas ang risk diyan kasi may competition, mataas ang competition po diyan. Anong halimbawa diyan, nagtayo ka ng sari-sari store dito, ngayon. Ikaw lang sa barangay niyo. Bukas makalawa nakita ng kaibigan mo or kaya kabarangay mo na may pera-pera din. Anong gagawin? Kokopyahin ka? Kokopyahin ka. Gagayahin ka ngayon. Magtatayo siya ng sari-sari store din. 'Di ba? So, ibig sabihin yung income mo, mahahati, mababawasan na. 'Di po ba? Bawas na po 'yun. So, ibig sabihin, medyo nagiging malabo na yung pag-abot ng gusto mo sa buhay. 'Di ba? 50K sabi ni Ma'am Tancy. Ayan, o 'di ba, 50K. 'Di ba, sobrang laki talaga ng kapital. Ang malupit diyan, 3 na kayo ngayon, magtatayo pa yung kapitbahay niyong isa. At may mga promo pa siya, may mga discount pa. So paano ka na nauna, 'di ba? Bawas na yung income mo, 'di ba? At ang malupit do'n, 'pag nagtayo pa itong mga malalaking grocery, paano na kayo? Paano na yung negosyo natin na matagal nating pinag-ipunan, 'di ba? Ang mangyayari lang din pala, darating ang time magsasara. So sara-sara store na, 'di ba? So hindi ko naman sinasabi na magsasara yung negosyo niyo. So depende po kasi 'yun kung paano niyo i-ma-manage kasi sa traditional business kailangan mo ng proper knowledge at experience. Kasi ikaw po yung gagawa ng sistema. Ikaw ang mag-iisip ng produktong ibebenta, tama? Wala pong iba. Hindi puwede yung kapitbahay mo yung mag-isip ng produkto para sa'yo, 'di ba? So ibig sabihin ikaw lahat, ikaw ang gagawa ng lahat, gagastos. Kung wala ka pang puwesto, magpapatayo ka. Ang mahal kaya ng ano ngayon, ang mahal ng materyales, 'di po ba? So malupit diyan, ang hirap ng mangoleksyon. Yung collection talaga diyan ang mahirap. Kaya minsan dun na, nangyayari na malulugi yung negosyo mo. Kasi ang daming nangungutang, ang hirap maningil, tama o tamang-tama. Minsan napapaaway ka pa, minsan nagkakasulian pa ng kandila, hindi na kumita. Lugi na, hindi na kumita. O tama, 'di ba? Minsan nagkakasulian pa kayo ng kandila ng kaibigan mo kasi nangutang sa'yo, ang haba-haba na ng listahan, hindi nagbabayad, 'di ba? Nangyayari po 'yan, na-experience namin 'yan. Human factor. Anong human factor na 'to?
Siyempre pag medyo malaki-laki yung negosyo mo, hindi mo naman kakayanin mag-isa yan. Kukuha ka po ng katulong, tagabantay, gano'n, 'di ba? Na yung tagabantay mo, ikaw din ang binabantayan. Kailan kaya aalis si ate? Kailan kaya aalis si kuya? Kasi binabantayan niya yung kaha, 'di ba? 'Di ba, Ma'am Maricar? 'Di ba? So, yun yung reality. Nangyayari po 'yan. Kaya yun din yung isang factor kung bakit nalulugi. Ano, magbayad, pinimpidan ko na. At ang malupit dito, 'di ba, yung bantay mo, kung babae 'yan, ito yung malupit. Kung may basketballan pa sa harap niyo, 'no, may dumaan dun yung crush niya, 'no, bibili ng ice water, anong ibibigay, 'no? Ice water po ba ang ibibigay o soft drinks? Soft drinks po ang ibibigay, may kasama pang fudgy bar, 'no? May merienda pa. Ang tanong, magbabayad? Papagbayarin? Siyempre crush niya yun, hindi. Libre na. At ang malupit dun, may sukli pa. Walang bayad, may sukli pa. 'Di ba? Kumusta na yung negosyo mo? Tara, Sara Store na talaga. Libre. O, 'di ba? Na libre pa. O, nangupit pa. 'Di ba? Payaman, 'di ba? Ayan ang nangyayari. At ang talagang ano diyan, kaya maliit din yung income sa ganyan kung nandun ka lang sa isang pwesto, hindi ka magba-branch out kasi limited yung market mo. Kagaya sa barangay, kung yung nasa isang barangay ka lang, maliit lang barangay niyo, edi yun lang yung customer mo. Hindi naman pwede yung taga ibang bayan pupunta pa sa'yo para lang bumili ng toyo, hindi po, na. Over the expenses marami po 'yan. Kuryente, tubig, 'di ba? Renta, kung nagrerenta ka, 'di ba? So, ano pala yung paraan para ako kumita ng malaki? So, ang prinsipyo po talaga sa pangangapital is dapat maglabas ka ng malaki para kumita ka ng malaki, okey? Paano nga ba? Yung hindi na ako mag-iisip ng sistema, hindi na ako mag-iisip ng produkto, yung talagang gagawin ko na lang, i-implement ko na lang. O kaya marami sa atin din ginugusto na mag-franchise. O ito yung isang negosyo na 'pag nabili mo 'to at nakapuwesto ka ng maayos-ayos, swak ka na, sureball ka. O ano yung mga franchise na 'yan, like pharmacy, mga burgeran na mga sikat, 'no, McDo, Jollibee, 7-Eleven, saka even mga ano, mga gasoline station, magandang franchise 'yan. So, siyempre 'pag pipili ka ng franchise yung medyo may credibility na, yung kilala na, 'no, kasi dun sigurado ka. Hindi mo na kailangan mag-isip ng product diyan. Sistema, build system na rin, 'di ba? Kaso nga lang as of 2020 ang franchise, halimbawa Jollibee pinili mo, kailangan mo maglabas ng 35 million to 55 million. Ang tanong, meron po ba tayo? Meron po ba? Kasi kung wala, 'wag na natin 'to pahabain dito, 'no? O ano yung puwede kong gawing negosyo na puwede akong kumita ng malaki, na hindi ko kailangan maglabas ng malaking puhunan. Ito yung good news, may negosyo na ganyan, 'no? O yung mga first timer baka ngayon niyo lang 'to makita, may negosyo pong gano'n, na maliit ang puhunan pero malaki ang potential na income. Ano po 'yun, 'no? Kasi kung nag-eempleyado or self-employed ka ngayon, kailangan mo talaga tumawid sa passive income. Kung gusto mo talagang magkaroon ng changes. Sabi nga nila kung yun at yun lang ang gagawin mo at mag-e-expect ka ng bago, wala pong bagong resulta dun, 'di ba? So, kailangan mo talaga mag-explore. Ito yung good news, ito yung business, yung network marketing. Maliit ang puhunan, pero malaki ang potential na income. Ang kailangan lang natin gawin dito, may built-in system na po ito. Ang gagawin mo na lang is mag-join sa system, 'no? Hindi mo na rin kailangan mag-isip ng produkto, 'di ba? Maliit ang kapital, malaki ang potential income. Hindi mo na kailangan mag-isip ng product kasi may product po 'yan mostly, 'no? Yung mga nandiyan.
Hindi mo rin kailangan mag-isip ng sistema kasi may system na po 'yan. Hindi mo kailangan mag-hire ng mga ano to, yung accountant. Kasi bakit? May system nga siya na magkukuwenta ng income mo, 'di ba? 'Di ba maganda? O ano nga ba yung network marketing? It is a system of moving products from the customers, from the factory to the consumers through organization of users, retailers, and network builders. No? Ibig sabihin, system po ito pag move ng products. Actually, yung iba tinatawag po nila na modern way of distribution po yung network marketing. Pasensya na sa aso ha. Naririnig nyo po ba? Nakikisabay eh. Ang liit ng puhunan dito. O kasi yung traditional na negosyo po kasi from factory, dadaan pa yan sa area agent, middleman, mga retailer bago pumunta sa consumer. Kaya minsan mas mataas na yung presyo kasi bakit? Lahat ng dadaanan po nun may patong. Unlike po sa network marketing po, from the factory to the company, papunta na po sa distributors o mga consumers. So, ibig sabihin, pinaiksi yung process. O kaya dito, nagugulat yung iba, yung mga hindi aware dito sa negosyo na to. Nagugulat sila, bakit ang lalaki ng kinikita ng mga distributor na nasa network marketing? Ba't nagpi-feedback? Oo nga, part. Nagki-feedback. May nakabukas po. Yan. Bukas ka ba? Sa'yo ata. Sa akin ba? Part, paano nga? Pa-mute ng iba din. May ibang nakabukas. Pa-open sa'yo. Ayan. Okay na? Wala na mag-feedback? Oo, wala na. Pagka kasuyo na lang po yung mic natin pagka kasi baka masaktan yung tenga ng iba. Ano po? So yun, proceed po tayo, no? Tuloy po tayo. So ito yung good news po. Anong kumpanya ang papasukin ko? Ito yung good news. We have the company of Bucorp. No? Napakaganda kasi ang company po natin is very kumbaga batang-bata pa. No? Ibig sabihin, kung makasama ka ngayon dito sa Ucorp, pag lumaki sobrang company na to, isa ka po sa mga milyonaryo dito, isa ka po sa mga very successful po. Diba? If you will start as early as now. Diba? Bakit naman Ucorp? O bigyan kita dahilan. Dito sa Ucorp, ikaw ang bahala kung magkano ang gusto mong kitain. Diba? Kung masipag ka, edi mas malaki income mo. Unlike sa trabaho ko before, kahit po ako tumambling, kahit pumasok ako ng may sakit, wala po. No? Kahit dublihin ko po yung sipag ko. Kung 600 lang ako, 600 lang talaga yun. Mayroon naman nadadagdag. Yung puri ng boss. Keep up the good work. Tatapikin ka lang sa balikat. Diba? Pero dito sa Ucorp, pera ang pinag-uusapan. Diba? Kung masipag ka, edi mas malaki income mo. Kasi yung cheque nyo, once na nag-enter kayo sa sistema ng Ucorp, gawa na yung cheque nyo. Kayo na po ang bahala maglagay kung magkano ang gusto nyo ilagay doon. Di ba ba? Gusto mo ng 5,000 a week? 10,000 a week? It's up to you. Di ba? Nasa sayo yun. Gusto nyo po ba yon? Mga ganong income? Minsan sa isang araw, pwede kang kumita ng 5,000. Mayroon pong kumikita ng ganun, di ba? May kumikita po dito. May 5,000 a day. Minsan, per day na nga pinag-uusapan eh. O mayroon nga dito, yung nag-testimony nung last time. Grabe. Nakakabaliw. Dito talaga nakakabaliw. Literal na nakakabaliw yung kitaan. Kasi, biruin mo, in 1 month, housewife,
Pure housewife, kumikita po ng 100,000. 100,000 nasa bahay lang. Anong hawak? Cellphone. Di ba? Kasi ngayon, purely online tayo. Pandemic pa that time. Kumikita ng 100,000. Imagine, guys. Saan ka makakita ng negosyo na ganun? Saan ka, sa trabaho ba pwede bang kitain yun? Ang hirap po. Pwede siguro kung halimbawa si governor ang amo mo, tapos secretary ka niya, 'di ba? 'Di ba? Tapos 'di ba? Baka kung ano iniisip niyo ha. Siyempre may ang magiging paborito, 'di ba? Baka bigyan ng mas malaking bonus. Mga ganon. Ang maganda dito, kasi yung negosyo na to, pwede mo siyang gawin part-time. Pero may enjoy mo yung benefit as full-time. No? May enjoy mo dito yung kita na pang full-time. 'Di ba? Kasi yun yung experience namin nung nagpa-part-time. Kaya nga po marami po dito na dati pong nagtatrabaho, nag-resign. Parang ako, nag-resign. Regular ako eh. Nag-resign. 'Di ba? Sasabihin ng iba kung hindi naintindihan, parang nababaliw na yun. Regular na. Yung iba nga dito, teacher pa eh. Teacher, government employee. Na sureable na may matatanggap na pension pag na ano nila yung length of service. How come nag-resign? 'Di ba? Kasi dito, darating ang time, may enjoy mo na yung full-time na income. Kahit part-time mo pa lang siya ginagawa. You can decide. 'Di ba? Darating ang time, magdi-decide ka talaga. Yan ang nangyayari po sa amin. At ang maganda dito, win-win business. Bakit? Pag naglabas ka ng pera dito, may kapalit. May kapalit pong product. Kaya dito pa lang, panalong-panalo ka na sa product pa lang. Win-win business, equal opportunity. Pwede tayong lahat dito kumita. Yung mga nandito sa Zoom na to, pwedeng lahat po kumita. Pwedeng magkaroon din ng pagbabago. No? At saka palakpakan po natin yung mga sarili po natin. Okay? Kasi naniniwala ako yung mga umatin ngayon, grabe ang mangyayari. Mga 3 years from now, 2 years from now, pag sinimulan to. No? Ang maganda dito, very in demand to sa lahat. No? Kasi negosyo ito eh. Marami sa atin ang gusto magkaroon ng mabago ang buhay, di ba? Marami ang sa atin ang gusto magkaroon ng additional income, especially ngayong pandemic, di ba? Ngayon na mas marami sa atin, yung iba sa mga kababayan natin, yung mga nagtatrabaho dito local. Minsan ang pasok nila nakakaano nga di ba? Minsan ang pasok nila, yung iba hindi naman natanggal, hindi na lay off. So swerte sila, hindi na lay off. Yung mga na lay off, medyo nakakaawa din talaga, di ba? Kaso nga lang yung mga hindi na lay off naman, di ba skeletal din sila? Minsan yung pasok nila sa isang buwan, 6 na araw lang. At ang malupit doon, minsan hindi pa nasuswelduhan. Di ba? So pag dito sa U-Corp, ang maganda doon, in demand to. Kasi marami pong nangangailangan nito. Di ba? Pwede niyong i-share sa kahit sino. Walang pinipili po dito. Wala pong requirements dito kung anong tinapos mo. Wala po. No? Kahit sino ka pa. Kahit anong pinanggalingan mo, pwede ka po dito. So, kaya dito po sa mga first timer, buksan nyo lang po ang isip nyo. Be open mind po. And focus po dito sa ipapakita ko po. Malay mo, ito na po yung inintay mo. Di po ba? So, paano naman? So, ito po yung company natin. Paliwanag ko muna sa inyo. So, na-establish po tayo. Nag-launch po tayo last October 2019. Ito po yung may-ari natin, si Mr. Brian Yu. So, ang product po natin is inline po tayo sa health and wellness, beauty, and agriculture na products po. Ano po? Yan. Ito yung vision natin at mission. At matatagpuan po tayo dyan po sa building na yan. Di ba? Familiar po ba kayo sa Robinson's Galleria? Sa likod po niya, nandun po yung building natin, yung mataas po doon. AIC Burgundy Empire Tower. Nasa 22 floor po tayo. 2206. So, kung pupunta kayo doon, just ask your sponsor or kung sino pa yung nag-invite sa inyo, pwede nyo pong bisitahin ang office. Wag lang po muna ngayon na marami po tayong pupunta doon kasi
Medyo ano eh, 'di ba ano pa ngayon sa ano, pero pwede po kayong pumunta. Wag lang yung isang buong barangay kasi medyo masisilip tayo ng ano. Pero coordination na lang, coordination. Ano po? So, ano yung flagship product natin? Ano yung products natin? Sabi ko kanina, it's for wellness, di ba? And agriculture. So, meron tayong spirulina, the most balanced and most nutritious superfood on earth. Ang maganda dito, meron din tayong panghayop. Itong spirulina para po sa tao. Itong Humic Bet para po sa lahat ng hayop. At ito yung isang product natin na grabe ngayon sa market. No? Talagang pinag-aagawan. Ito yung Humic Plus. No? Napakaganda para sa lahat ng klase ng halaman. Okay? So may mga in-depth naman tayo dito. So pahapyawan ko lang to. So ito po yung spirulina natin. Ang maganda dito sa spirulina natin, ang dami na po nitong natulungan, no? Mga may sakit. Although hindi siya gamot, kasi ito po ay superfood or food supplement. Sabi nga nila, the most balanced and most nutritious superfood on earth. Hindi po kami ang nagsasabi niyan. Ako lang nagsasalita ngayon. Pero even i-search niyo po yan, NASA, EMSAM, at saka even WHO po. Sila po yung nagsasabi niyan. No? Bakit napakaganda ng product na to? Kasi pag kumain ka po ng isang gramo po niyan, para ka nang kumain ng kumpletong pagkain. No? Yung Go, Grow, and Glow Foods, na which is kailangan ng katawan po natin. Dapat balanse po yung pagkain na kinakain po natin. No? Ganun po siya kaganda. So sa mga gumamit nito, testimony, ang dami na po. Meron po dito mga nagka-cancer na ngayon nagkaroon ng na-survive, no? Even mga diabetic, no? Mga high blood, no? Ang dami po. Actually, ang dami. Hindi na natin pwedeng isa-isahin. Ito naman yung Humic Plus po natin. Napakaganda po niyan sa lahat po ng klase ng tanim. Anong maganda nito? Organic po ito. It is a soil conditioner and fertilizer enhancer. Ibig sabihin, i-condition po yung lupa. Kasi ang problema po natin ngayon sa pagsasaka is yung lupa po talaga. No? Ang maganda nito is pagagandahin po yung lupa. At the same time, gaganda po yung halaman po natin. No? Mapiprevent po sa mga sakit. Ano po? At syempre, hindi lang po yan. Yung Humic Plus po natin, nakakatulong to umingkris po yung harvest. No? Pag maging umingkris yung harvest mo, malaking tulong po yun. Sa mga farmer, ang laki po. No? So kung ikaw, distributor ka ngayon dito, ang sarap po nun. Hindi ka lang kumita, nakatulong ka pa. No? Kasi ngayon, ang laki po ng problema pagdating sa agriculture. Ano po? Ano pa? Ito yung product natin na Humic Vet. Para sa lahat po ng klase ng hayop. No? Anong maganda nito? Organic din po yan. Organic supplement. No? Na yung kailangan ng mga nutrients ng mga alaga po natin is naibibigay po niya. No? Kumpleto po. Pinagaganda po yung performance ng mga poultry and livestock. Diba? So, even po yung yung problema sa mabahong amoy ng dumi, nakakatulong po siya. Nakakatulong po siya, nababawasan po yung amoy. Or even kung, iba nga yung mga nag-testify, totally nawawala. No? Kasi, even kami po, nagamit po namin yan sa mga 45 days. Ang ganda niyang, ang ganda ng resulta kasi, minsan 28 days pa lang, pwede na i-market. 36 days, pwede na i-market. No? Even sa mga baboy. No? Or kahit anong hayop, basta pwede yan. Aso, may aso ka, may pusa. Wag lang po sa kapitbahay na asal hayop. Ano? So pagdating sa product, wala nang gano'n tayong pag-usapan dyan. Ang ganda po talaga niyan. Ang tanong dito, paano nga ba mag-umpisa dyan? Paano mag-umpisa? Paano ako makapag-start ng business na yan? Na maliit lang ang puhunan, pero malaki ang kitaan. Ito yung good news. Sabi nga dito, may system na ito. Ang gagawin mo na lang is you will join. Bibili ka lang ng package para maging registered distributor ka. How much? O, di ba? 3.5 lang. May business ka na. Di ba? 3.5. As low as 3.5.
ang laki ng potential income. May negosyo ka na. Bakit malaking potential income? Bakit? Ang market nito po, global. Ang negosyo mo, global. Pang buong mundo. Pwede mo i-market to. Wala pong border yan. Nasa sayo yan kung saan mo gusto i-market. Imagine 3.5 lang, nag-start ka sa 3.5 pero ang market mo, hindi kagaya doon sa sari-sari store na tinayo mo, 50,000, limited yung market. Ito, 3.5 lang. Ang lawak ng market mo. Kasi imagine yung product natin, ang lawak-lawak ng mga market. Gano'ng karami ang may sakit? Gano'ng karami ang malnutrition? May mga malnutrition, di ba? May problema sa kalusugan. Ang dami. Gano'ng karami ang naghahalaman? Ang nagsasaka? Di po ba? Gano'ng karami ang nagpo-poultry livestock? Or mga nagpipets? Di ba? So, ganun po. Sa 3.5 pa lang, at ang maganda dito, sa 3.5 mo, sabi nga dito, win-win business po kasi ito. Sa 3.5 mo, may makukuha kang product. May makukuha ka na agad na product. Kung gusto mong bumawi lang, bawi ka na. Sa product pa lang. Pwede mong gamitin, pwede mo ring ibenta. No? But I highly suggest, kung mag-start ka, gamitin mo din. No? Kasi ang hirap magbenta kung hindi mo rin naman nagamit. Diba? Kagaya namin, talagang ginamit po namin. Yung iba pa nga dito, doon sa, nung nagde-demo kami, talagang minsan iniinom pa namin yan. No? So, ito po yung mga kapalit po sa 3.5 mo. Product of your choice. Dito, sa package na to. Dito lang po ha. Basta dito po sa mga package, option na to. Dito ka po mamimili. 3 spirulina, either 6 na Yumic Bet, 6 na Yumic Plus, or pwede pong 3-3. 3 Yumic Plus, 3 Yumic Bet. O ano naman ang benefit ko dyan? Pag nag-join ako dyan, lifetime product discount up to 46%. Imagine, your 3.5, may product ka nang nakuha, may discount ka pa lifetime. Up to 46 sa susunod mo na pagbili. Pag-purchase ng product, di ba? Imagine, pag isinaping mo yan, sinaping mo sa mall, bumili ka ng kung ano-ano, di ba? Ang tanong, sa susunod mo pagbili sa mall, may discount ka ba? Wala. Wala kang discount doon. Dito po sa UCorp, pag bumili ka ng package, registered distributor ka na, may negosyo ka na, may discount ka pa. Di ba? O may business, magkakaroon ka ng business account. At potential income na 6,000 per day. So imagine po, 6,000 per day. Kung yan ang ini-income mo, sa isang buwan po, 180,000 po yan per month. Diba? Kung nag-180,000 per month ka kaya, malapit-lapit ka na ba doon sa pagkuha ng pangarap? Oo naman, malapit na. Kaya ang maganda dito, kasi may isa pang option, gusto mo maximize, pag 9188 ka. Yung gold package po natin. Kasi sa gold package po, ito po yung makukuha mong product. Okay? Mamili ka po dyan sa mga packages na yan. Pwedeng 8 spirulina, package A, package B, 18 sachet na Yumic Plus, value for 9,900. Ang nilabas mo, 9,188. Hindi lang bawi. Sobra-sobra pa. Diba? Package C, 18 sachet na Yumic Bet. Or sa package D, pwedeng siyam na Yumic Bet, siyam na Yumic Plus. It's up to you. Mamili ka po. Pwede niyo pong sabihin mamaya sa mga nag-invite po sa inyo. Ano po? Okay? So, ang matindi dito, hindi lang po yan. Kasi negosyo ang pinag-uusapan natin dito. Ibig sabihin, may kitaan. So, paano nga ba ako kikita dyan? Dito, hindi lang po isa ang kitaan. It is a multiple ways of earning. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. But multiple po ang pagkita dito. So, depende sa'yo. Kung anong gusto mo. Ha? Pwede mong piliin. Pero ako, nung nakita ko to, hindi po ako namili. Unang-unang kitaan is pwede ka po magbenta-benta. No? Kasi dito may up to 46% na tayo kung naka 3.5 tayo na discount. Kung naka 9188 ka, meron ka na agad na up to 50% na discount. Diba?
Kung naka 3.5 ka, ito yung discount mo up to 46%. Diba? Sa spirulina, ang bentahan po niyan is 1,200. Ang laman po nito is 240 tablets. No? Magkano lang po nga patak yun? Diba? Pag-usapan natin yung kuha mo sa company. Ang kuha mo na lang, repeat order mo, kung distributor ka na or sub-distributor ka na, is 805. 805 po. Ibig sabihin, mayroon kang profit pag nabenta mo yung isang box na yan na 395. Diba? Imagine, kung ikaw nagtatrabaho, pina-part-time mo to. Diba ang ganda na may dagdag ka sa income mo, sa sweldo mo, na 395. Eh buti kung isang product lang. Eh di ba mayroon tayong Umic plus Umic Bet? Baka sa lugar nyo, grabe yung ano doon, agriculture, or grabe yung mga naghahayupan doon, ang daming kahayupan doon, di ba? At ang matindi dyan, hindi lang naman po isa lang talagang mabebenta mo. Eh what if nakabenta ka sa isang araw ng ano, kasi matindi ka talaga magbenta. Eh baka may galing ka na sa ganitong negosyo na benta-benta, di ba? Yung mga benta-benta dyan, mahilig ka talaga magbenta. Pwede mo gawin, di ba? Mama-maximize mo yung ano mo dito, di ba? Pagbebenta pa lang. Kasi pag nakabenta ka ng 10, imagine may 3,950 ka isang araw. O actually hindi nga isang araw yan, baka ano lang yan, baka 30 minutes o kaya 1 hour. Depende sa'yo, di ba? Kasi ang maganda nun, online pa, no? Hindi ka na namamasahe. Di ba? Unlike sa amin before, talagang pupuntahan mo sa lugar. Eh kung naka 9188 ka pa, mas malaki, di ba? Up to 50% ka eh. At hindi lang yun. Kung gusto mo pang ma-maximize talaga yung income mo, gusto mo, parang naliliitan pa ako sa kita ng pagbebenta-benta. Ito yung gawin mo. Mag-refer ka sa company para madagdagan yung income mo. Ang maganda dito sa direct referral, kasi unlimited 500 po yan. Every time po may nabenta kang package, no? May na-sharean ka. Ang gagawin mo lang naman dito is magkikwento ka. Kwento mo lang yung nakita mong opportunity, nakita mo yung magandang product. Pag nagustuhan nila, o kaya pa joinin mo dito sa Zoom, di ba? Pag nagustuhan nila, sa'yo po yung 500, hindi po amin. Maganda po ba yon? Iba yung nagdadaldal, ikaw ang kumikita. Maganda, sobrang ganda. Diba? Sobrang ganda po niyan. No? Halimbawa, ikaw to. Kwento mo ng kwento. Kasi actually, lahat naman tayo magaling talaga magkwento. Magaling naman talaga tayo kasi mostly sa atin, pag gising nga sa umaga, minsan, nasa ano agad eh. Kung wala pang pandemic, minsan nandun sa kapitbahay, nakikipagkwentuhan, di po ba? Ang maganda, ang ano pa dito, ang galing pa natin mag-imbita. Kasi tingnan mo, sa birthday party na hindi mo naman negosyo, imbita mo na lahat, di ba? So, ganun lang din naman ang gagawin mo. Kung ano yung ginagawa mo na, nakagalian mo na, ganun lang din gagawin mo. I-share mo lang, di ba? Nakaimbita ka ng, ilan ba yan? 6. O, di ba? Ang maganda dito, unlimited po yan. Depende po sa'yo kung ilan po ang gusto mo. Kung buong barangay gusto mong imbitahin, patindin mo ng Zoom, kasya naman po dito, okay lang po. No? Pag sumali lahat yan, tayo lahat ang 500. Kung gaya niyan, 6. So magkano yan? 3,000. Additional 3,000 sa'yo. At ang maganda dyan, hindi lang po dyan natatapos kasi sistema po ito. So ang gagawin po natin dito, pwede ka pong hanap ka po ng dalawa. No? Gawa ka po ng left and right organization. No? Left and right organization. Naimbita mo yung kaibigan mo si Andrew, lagay mo sa left. Pag naimbita mo si Ana, lagay mo sa right. So sa direct referral, siyempre may 500 ka na dyan, di po ba? So sa match point bonus kasi, ang sabi dito, you will earn unlimited 500 every time you have corresponding match. So since sistema po ito, pag may nabasa po sa left, na pumasok,
may nabasa sa left, sa right na pumasok, automatic, magmamatch ka po dyan. Magkano yung match? 500 pesos. So ngayon, inimbita mo, dalawa. So dito, ang potential income is 6,000 per day at 180,000 per month. Diba? Ang tanong, ito si Andrew, ikaw lang ba ang kilala? Malamang hindi. Kasi napakaswerte mo kung ikaw lang ang kilala ni Andrew. Diba? May kilala din yan na iba, may mga kaibigan din po yan. Ang gagawin niya is gagayahin ka po niya. Tuturuan po natin, gayahin ka. Kukuha din siya ng dalawa. So, siyempre, kung anong kinita mo, ganun din ang kinita ni Andrew. Si Ana, same din. Kung anong kinita mo, kinita din ni Ana. Hanap lang din siya ng dalawa. Ang tanong, pag-usapan natin ikaw, Ma'am Christine Ann, pag-usapan natin ikaw, o sabihin natin ikaw to ha, itong you. Hindi na ikaw ang nag-imbita, pero may additional income ka pa. Maganda o napakaganda? Sobrang ganda po yan. Di po ba? Kasi hindi na ikaw nag-imbita. Si Andrew naman nag-imbita nito eh. Si Anang nag-imbita nito. Pero ang kumita ka pa din. So, ang tanong, kilala mo pa ba itong mga to? Alamang hindi na. Ang tanong, itong mga to na imbita ni Andrew at saka ni Ana, may kaibigan kakilala din po yan. O syempre naman, may mga gusto rin makuha sa buhay yan. O naman, gusto rin magkaroon ng additional income, negosyo, or gumamit ng product, discount. Yes. Eh what if nag-imbita din sila, kagaya mo, kagaya nyo? Ito mangyayari sa'yo. Eh darating ang time, kahit hindi mo nakakilala yung mga yan, tuloy-tuloy ang income mo. Diba? Sobrang ganda. Yung tipong parang nagbabakasyon ka na, pero tuloy-tuloy pa rin yung income mo habang natutulog ka. Kasi kung mayroon ka ng grupo sa ibang bansa, diba? Sa Africa, ganun. Sa Middle East, di ba, kung mayroon kang ganun, habang natutulog ka, may nagtatrabaho. So, yun yung passive. Di ba? Habang natutulog ka, pwede ka palang kumita. Di ko marinig boses. Yung iba po, naririnig po ba ako? Naririnig po ako? Yes po, malinaw. Baka yung Yes, ano po, yes, yes. yung signal po ha. Baka yung signal nyo rin po. Okay? Okay, tuloy po tayo na. So, hindi lang po yan. Hindi lang po sa match point bonus. No? Kasi mayroon pa po ito sa product movement. No? Pag-usapan muna natin to. Eh, what if ginawa ko talaga yan? Ano yung pwede mangyari sa akin sa isang taon? O sabihin natin, naka 3.5 ka. Ito pwede mangyari sa'yo in 1 year time. Pag ginawa mo to. Sinimulan mo to ngayon. Trinabaho mo. No? Kumanap ka ng dalawa. Ito mangyayari in first month, halimbawa, kumuha ka ng dalawa, meron kang 500. Match. So, iba pa yung direct referral dyan. Ito, match lang to. Sa match point bonus lang to. So, may 500 ka. Itong dalawa, di ba, gagayahin ka? Kukuha din ng dalawa. So, magiging 4. So, magkakaroon ka ng additional 1,000. Tuloy-tuloy, magiging 8, 16, di ba? Hanggang aabot po yan, after 1 year, mayroon ka ng tao na 4,096 sa organization mo pag ginawa mo to. At ang maganda dito, may training po kung paano mangyayari yan. Ang maganda doon, sa 3.5 mo, kasama na yung training. Kasama na sa binayaran mo. Diba? Ituturo na sa'yo kung paano magagawin. Diba ang ganda nun? Sa 3.5 mo, may training ka pa, may product ka na. Diba? Ang mahal kaya ng training, pag umattend ka ng training sa about business, mababa po ang 3.5. Diba? Mababa po ang 3.5. Eh dito, kasama na sa 3.5 mo yung training. Paano ka maging successful, diba? So in 1 year, ito yung pwede mangyari sa'yo. Pwede kang kumita, kung naka 3.5 ka lang ha, pwede kang kumita ng 731,500. Yan lang ang mangyayari sa'yo. So imagine po, kung ikaw nagtatrabaho ngayon, ginagawa to part-time, sinasabay mo to, may additional 731 ka in 1 year. Na kung ikaw sumasahod ka ng 20,000 a month ngayon, ang income mo lang is 140,000. Mas malaki pa yung part-time mo, di po ba? Di ba?
Pag trinabaho mo siya. Maganda o sobrang ganda? Sobrang ganda niyan. Diba? What if naka 9188 ka? Ito ang pwede mangyari sa'yo. After 1 year. Diba? Potential income po natin pag naka 9188 ka, 600,000 per month. After 1 year, mayroon kang 2.8 million pag trinabaho mo. Pag inaral mo. Diba? Ang maganda doon, madali naman siya eh. Kasi given na po yung training. Ang gagawin mo na lang, simulan mo at aralin mo. Kasi ibibigay po sa lahat sa iyo yung mga techniques. No, pwede ka pong magtanong sa ayan ano niyo po, i-click niyo po yung icon po na microphone para marinig niyo po ako ha. Yung mga bago pong kararating lang. So ito pa yung mangyayari sa iyo in 1 year. Di po ba? O kung part-time mo siya ginagawa, imagine, hindi ka ba magre-resign kapag ganyan? Di ba? So ito yung nakita po namin. Kaya din po kami nakapag-resign. Di ba? Pero sa mga nagtatrabaho po, wag muna nga ngayon mag-resign po ha. Gabi po ha. Bukas na. Okay? De joke lang po yun. Wag po muna kayo mag-resign. Enjoy nyo muna. Ang maganda dito kasi may mga tutulong po sa inyo. Hindi nyo po to gagawin mag-isa. Andito po kami. Ang gawin nyo lang, ipasok nyo yung mga guest nyo, ipasok nyo dito sa Zoom. Kami na bahala magdadaldal dito. Pag nagustuhan yan, sumali, sa inyo po yung income, hindi po kami hihingi dyan. Maganda po ba yon? Yes po. Yes, yes na yes. Yan. O kasi dito, Yes, big yes. Yes po. hindi po ito kagaya dun sa trabaho po natin na ikaw lang mag-isa magtatrabaho para ma-promote ka. Dito po, para ma-promote ka, marami ka pong katulong at may magtuturo pa sa'yo. Nagwapo. Joke lang. Na diba? Joke lang po yun ha. Huwag niyong seryosohin yung gwapo. At magaganda. Diba? Baka magtampo yung iba. Maganda dito kasi hindi lang po doon. Sa Unilevel bonus, ito product movement mo. Every time bumibili ka po ng products, may points po yun. No? Hindi lang po ikaw, pati po yung sa grupo mo. Diba, nakagkaroon ka ng direct, sponsoran mo, first level mo po yun. Hanggang 15th level po yun pag lumaki na po yung grupo mo. Sa lahat ng binibili po nila at binibili mo, mayroon po kayong 5%. Mayroon ka pong 5% dyan. No? So imagine po ha, sabihin natin sa isang distributor mo, sa isang tao na sa ilalim mo, bumibili po yan at kumikita ka po ng 5 pesos na lang, 5 pesos. Kung may 10,000 ka, 10,000 na sa ilalim mo, sa grupo mo, nagkaroon ka na ng 10,000. Kasi bakit? Kanina nga yung projection natin in 1 year, pwede ka na magkaroon ng 4,000, di ba, na tao. Sabihin natin nagka 10,000 ka na. Sa 5 pesos, magkano yung income mo in 1 month? Kasi monthly po ito. Mayroon kang 50,000. Diba? Sa products lang yun. Sa pagbili lang. Ang products natin, very saleable. Diba? Laklakin mo ng spirulina. Ipalaklak mo sa mga grupo mo. Turuan mo sila. Diba? Healthy na sila. Kumita ka. Kumita kayong lahat. Kasi pare-pareho naman po yung opportunity. Kung ano yung kinikita mo, pwede nilang kitain o baka pwede pang mahigitan ka. Kasi depende sa sipag. No? Depende sa'yo. Ang maganda dito, napakadali. Kasi imagine, magpo-purchase ka lang, magsha-shopping ka lang, pwede ka pa palang kumita. Diba? Sa products. Ang maganda dito, hindi lang po yun kasi may residual earnings pa po tayo. Ito, products pa rin po. Pag bumili ka, personal mong purchase ha, pag bumili ka po, mayroon ka pong rebates na 70%. Halimbawa, yung Mic Plus, bumili ka, 5 pesos po ang rebate, ang rebates. So, paghahatian nyo po, yung upline mo at saka sa'yo. Yung 70% mapupunta sa'yo. Sa 5 pesos, mayroon kang 350 mapupunta sa'yo kung ikaw ang bumili po ha. Mapupunta naman sa sponsor mo yung 150. Kung ikaw naman yung sponsor, tapos yung downline mo, bumili, yung direct downline mo, bumili po. No? Bumili ng product. May additional 30% po mapupunta sa'yo. Okay? Akyat po sa'yo.
Ibig sabihin, kung bumili yung downline mo ng 100 sachet, 100 sachet, sa 150 magkano yun? 150 din po yun. No? Wala kang pagod doon. Saan ka makakahanap, makakatisod ngayon ng 150? Ang hirap po makatisod ngayon, di po ba? What if hindi lang po isa ang direct mo? Mayroon kang 10. Magkano yun? 1,500 po. Di po ba? Sa pagbili lang nila ng products. Maganda, sobrang ganda. Sobrang ganda niyan, di po ba? Ang maganda din, ang maganda dito, parang pagka talagang sineryoso, ginawa mo talaga to, nagdesisyon ka ngayon, nakasali ka po sa Millionaires Club, Directors Club, at saka naging Hall of Fame ka. Pag sinabing Hall of Fame, parang sa mga artista ba, nilalagyan ka na ng star, no? Sa o dito, awardan ka sa awardan ka pa sa sa stage, no? I-recognize ka, di ba? At ang maganda doon, sa yearly po na profit ng company, may certain percentage ka na. So anong doon? Anong nakikita mo? Para kang may-ari pala ng isang kumpanya na, 'di ba? Saan nagsimula? 3.5, sana 188 lang. So imagine niyo po. Sa ganung halaga, pwede po ba kayo maging isang may-ari ng isang malaking kumpanya sa 3.5 mo? Pwede naman, kaso sobrang tagal. At least dito, join ka na lang sa sistema. 'Di ba? Ang maganda pa dito, itong business po natin kasi, nagkakaroon po ito ng pwede mo po itong ipamana, no? Pwede mo po itong ilipat. Halimbawa, sawa ka na, o kaya gusto mo na mag-retire, gusto mo na i-enjoy yung life mo, kumita ka na ng malaki, gusto mo habang bata ka pa, siguro mga 45, punta ka sa, pag okay na yung situation, punta ka sa Boracay, naka-swimsuit, di ba? O sawa ka na, di ba? Sawa ka na kumita, sawa ka na hinahabol ka ng 2,000, 500, di po ba? Ipamana mo sa ayoko ng maraming pera, di ba? Pero napaka-imposible naman nun, no? Buti mo ibigay dun sa beneficiary mo, di ba? O kung ikaw nagtatrabaho, pwede bang ipamana yung posisyon? Hindi po, di ba? Pero dito pwede mo pong ipamana po, no? Yun ang napakaganda. At syempre, yung lifestyle program po natin, hindi po mawawala yan. Dito, you can have your own car, no? Mga incentive, no? Travel, free travel, no? You can enjoy. No? Ang sarap po na-enjoy ko, na-experience ko po dito, local, kasi yung nagpunta po kami sa 100 Islands. May mga taga-Pangasinan po ba dito? Ang ganda po dun, no? Kasi pangarap ko talaga maikot ang Pilipinas, kaya inuna ko po yung 100 Islands. Kasi at least, ngayon, ang ikutin ko na lang is 700 islands, di ba? 7,000 islands. Di ba kasi 7,100 lang naman ang Pilipinas eh. At least ngayon, nabawasan na ng 100. Di ba? So yun, napakasarap. Dito you will have your time freedom. Magkakaroon ka talaga ng oras sa family mo, no? Kasi imagine kung ganun imagine niyo po, mga first timer, yung mga nagsisimula po dito, imagine niyo po, kung ikaw po kumikita na po ng 600,000 per month, o sabihin na lang natin 180,000 per month. Imagine niyo po ngayon, saan mo kaya dadalhin mo sa buhay? Saan kaya? Di ba? So ito guys, tapos na po ako sa presentation ko, no? So ngayon, imagine niyo po, kung ito ang pwedeng magpabago sa sitwasyon nyo ngayon, one thing lang po ang gagawin nyo. You have to decide. Kasi kung hindi ka po magdidesisyon para sa sarili mo, apektado po ang mga taong nasa paligid mo. Pero pag magdidesisyon ka po ngayon, apektado din po sila. Kasi tignan mo, kung ikaw po yung provider sa kanila, kung mahirapan ka, mahirapan din sila. Tama ba? Pero pag maging successful ka, successful din po sila. Tama? Yes. Masarap ba sa pakiramdam yun ang maibigay sa kanila yung mga gustong-gusto nila,
'Di ba? Masarap po ba 'yun? Sobra, sir. Sobrang sarap po nun. Yung tipong hindi mo na kailangan mag-spend ng 10 years na malayo sa family mo, 'di ba? Yung gusto mong Correct. yung gusto mong business na pinapangarap mo, sabi mo, 3 years lang ako sa abroad, uuwi na ako. Andito lang pala. Actually, bakit ko nasasabi? Kasi meron na tayong mga kababayan na dahil dito po nakapag for good. 'Di ba? At ngayon, nagkaroon ng pagbabago sa buhay, kumita, at tuloy-tuloy po ngayong kumikita. Di ba ba? So, ibig sabihin, it is a reality. Nangyayari po talaga. Ang importante doon, you have to decide. Decision talaga. Kasi wala pong mangyayari, o wala, kahit gaano pa kaganda tong presentation na ginawa ko, kung hindi ka rin naman magdidesisyon para sa sarili mo at sa pamilya mo. Wala rin po yan. Di ba? Tama, sir. Kasi actually mga kababayan, mga partners, mga kaibigan, no? Lahat po ng bagay, lahat po yan nagsisimula sa desisyon. No? Parang ganito lang yan. Yeah. Bakit ka nakapagtapos ng pag-aaral? O bakit ka nakapag-aral? Kasi nagdesisyon ka. Nagdesisyon ka mag-enroll. Tama ba? Yes. O parang ganito lang yan. Gusto ko kasi magtrabaho sa malaking kumpanya. Ang tanong, anong gagawin mo? Magdidesisyon ka na mag-apply. Tama ba? Yeah. O ngayon, gusto mo maging successful. Gusto mo nang magkaroon ng pagbabago. Di magdesisyon ka sa sarili mo na gumawa ng bago. Subukan mo. Simulan mo. Wag mo na ipagpabukas. Start it today. This night. Decide. Kasi, di ba, nagustuhan mo nga to, nakita mo, ang ganda. Kasi hindi ka nagdesisyon. Believe me. Kung ikaw nakikinig ka ngayon, believe me. Whether you like it or not, may magdidesisyon nito para sa mga pangarap nila. Para abutin yung pangarap nila. Kung ikaw nag-iisip pa, sila tinatrabaho na. 'Di ba? Kung magdidesisyon ka pa lang, sila pwede nang kumita. Tama? Anong silbi? O ano yung difference? Anong difference nun kung sasabayan mo, magdi-decide ka ngayon? 'Di ba? Everything starts from the decision. Mag-decide ka po. Okay? Yes, sir. You have to decide. Especially dun sa mga first-timer, I encourage po, wag kayong magdesisyon para sa sarili nyo. Ito yung tignan nyo. Desisyonan nyo para sa family nyo. Kasi yun po ang ginawa ko. Ang ginawa ko nung umuwi po ako sa one time, umuwi ako bago ako nag-decide, talaga sabi ko na sige, sasali na ako diyan. Tinignan ko po talaga yung family ko. Nakahiga sila. Yung alam mo yung ano? Minsan kasi yung family natin, sinasabi na lang nila, sige, kontento na kami. Kasi ayaw naman nila na mahirapan ka. 'Di ba? Pero ito, kung ito pala ang pwedeng magpabago sa sitwasyon mo, ba't di ka magdesisyon? Okay po? So, yun guys, start it right now, decide. No? So, yun lang po. Maraming salamat po. Once again, I'm Edmond Bulgado. Ayun. Thank you very much, Coach Edmond. Balikhataw na ulit. Hello, good day guys. So, andito ako ngayon sa U-Corp main office. Ayan. So, nag-purchase tayo ngayon ng packages. No? Ayan po, pakita ko lang po sa inyo. Yan, 14 packages po.
So, gusto ko lang po i-congratulate yung buong team, Team Achievers, at siyempre lahat po ng Ucorpians po. So, congratulations. At gusto ko rin po i-congratulate yung lahat ng mga bago nating business partners. Congratulations po sa lahat ng bago nating business partners, no? At gusto ko po kayong i-welcome po sa Ucorp, no? Ayan. So, congratulations. Ayan, yung mga bago nating business partners. At syempre dun sa mga masisipag na uplines, no? Congratulations din po sa Team Bicol, Team Singapore, Team Laguna, no? At sa lahat po ng teams, no? So, congratulations and more pay-ins and more blessings to come. Mabuhay. See you at the top. Thank you so much, guys. See you all again, and God bless us all.